Hello po mga kababayan. Right now, nandito po tayo sa PAL Terminal 2 sa Philippine Airlines kasi pabalik na kami ni Missy sa Legazpi. Galing po sa nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kick-off rally ng Bagong Pilipinas. Actually, more than 1 week na kami rito. Last kuwan pa kami, Sunday. Anong pan nga tayo? Anong pizza yon pumunta rito, Mami? Basta't yung Sunday, nandito na kami sa Maynila kasi marami kami January 21 po. Marami kami rito pinuntahan ng mga meetings. Pinatawag kasi kami ng Congress with the Speaker Martin Romualdez saka ni ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Presidential Communications Office para nga dito sa grand launching ng Bagong Pilipinas. Habang kami pa uwi, may isa pong ali biglang dumapit po sa akin, nagpa-picture-picture ba naman na parang ako po ay isang celebrity na tulad ng aking look-alike na si Richard Gomez. Ikaw ano yan naman, Mr. Manabilla, sumubra naman yung description mo sa sarili mo. Iyon nga po yung yun nga po yung dating ko dito sa aling ito. Then nagpakilala sa akin. You just imagine po, kasin pala po ito ni Apulacay, dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Siyempre, yung tatay niya, nag-security nga po pala, nagtrabaho as security, ng dating Pangulong Apulacay. Talagang inilalapit ako sa mga Marcoses. Kita mo yung kapalaran. Although many times, ilang beses na ba tayo nakapagpa-picture-picture mami kay President Bongbong. Gusto ko siyang kumustahin kasi galing siyang Canada. Hello. Kumusta po kaya? Siya po si Rose Marcos. Hello. From taga Batak ka rin tulad ng ni Apulacay? Usually my father from Batak, Ilocos Norte. And my mom from Bigan, Ilocos Sur. So, kadarating mo lang, yes, galing Canada, yes. At dumating ka rito, 5 o'clock in the morning. Yes, that's right. Pagkatapos, naghahanap ka ng kakwentuhan. I know. It's boring. Kasi ang flight mo, papuntang Batak, Ilocos, Lawag, Ilocos, papuntang Lawag, mamaya pang 7 o'clock. Yes. So, tatambay-tambay ka muna rito. Yes. Kumusta naman ma'am yung biyahe mo from Canada? Well, taga saan ka pala sa Canada? Calgary, Alberta. Wow naman, taga Calgary, Alberta, Canada. So, ilang taon ka na po doon? 16 years. 16 years. Ba't kasi ba umalis ka dito sa Pilipinas? Kailan ka umalis dito? Matagal na? Well, my first abroad, Opo. 1986. Pero hindi Canada? Hindi, Middle East. Middle East. Kuwait. Tapos biglang lumipat kang Canada? No. So from Kuwait, and then I was there during the invasion of Kuwait, Iraq and Kuwait invasion. Yung invasion ng Kuwait ng Iraq, nandun ka? Yes. So yung pagpalipad ng mga Scud missiles ng Nandun ako. Nandun ka? Yes. Butit na buhay ka pa. Yan na nga. My guardian angel is still there. So, kwento mo nga, paano nangyari yon na you survive? Di ba in-invade ng Iraq? Yeah. Pero sumaklolo yung Amerika? No, wala na ako doon. Yung first invasion. First invasion, August 3, 1990. Right? Oo. Yeah. So, mag-invade doon, then I stayed there for 10 days with my employer. Pagkatapos, we traveled to Saudi Arabia because
international airport is already closed. Everything, communication, closed. So, you cannot communicate with your family back home. Grabe yung experience mo I pala. know. So, Ba't ka pala nag-abroad? Ano yung pinagdadaanan mo? Ba't ka ba umalis ng Pilipinas? no, actually, wala naman akong ganun pinagdadaanan. Di ba sabi mo nabalo ka na? Yeah, Kasi nabalo ako for 10 years before ako mag-abroad. But, gusto mo lang, siyempre. ambitious ako. Ambisyosa ka, looking for a greener pasture, kaya lumipat ka. And then I want... Naiwan mo yung anak mo dito? Naiwan ko ang anak ko. Isa lang yung anak mo, lalaki Yes, ba? lalaki. Oo. First year high school nung umalis ako 1996, going Kuwait. Iniwan mo sa family mo? Yeah, sa mother ko and my father. Tapos sinuport mo naman siyempre? Yes. Papadalan mo na lang? Yes. So matagal na yon. Ngayon pala 52 years old na yung anak mo? Yes. Every year ba umuwi ka? Yeah, usually every year. Nung COVID, during the COVID, 3 years hindi ako umuwi. Opo. So ngayon, Canadian citizen ka na kasi Yes. based ka sa Canada. Yeah. Oo. Tapos umuwi-uwi ka every year na ngayon. Yes, every year. So ngayon, nagkatagpo tayo kasi... Yes, I'm lucky. Kasi nga, nanonood ka pala sa akin. Yes. Ano ba yung nagugustuhan mo sa aking Wala, gusto ko programa? yung yung... Dahil ba pro Marcos ako? Hindi. Yan din number 1, pero Number ano one, rin, reason. maganda, Kasi... Matagal ka nang nanonood sa akin? Yes. Mula Mula nung... Na-star-struck ka ba sa akin? Assuming ka niya, Mr. Maradigan. Kaya nabigla mo akong nilapitan at nagpa-selfie-selfie. Na-recognize ko yung lahat ng video ko pinanonood mo. Yes. So ngayon, umuwi ka for what reason? Sabi mo kanina, may naikwento ka eh. Yeah. May kayo outreach, ano yon? Yes, we have outreach program of Canada and Saan? Naga? Canada. Canada? Oo. Canada. But gagawin namin dito sa orphanage sa Bulacan and sa Batangas. Oo. Charity program. Kailan yon mangyayari po? So yun ang pinaka-main reason kung bakit ka double umuwi. reason. Magbakasyon ako and then at the same time. Mag-outreach din. Mag-outreach kami. So, ano itong outreach ninyo? May foundation ba o grupo lang ng mga Parang foundation din sa Canada na mag-charity. Mag-charity work. Oo. So, yung mga kasama ninyo, mga Filipino din, may mga may Filipino, may mga Canadian, may Moroccan. Yun ang citizen. magiging kasama ninyo ngayon? Yes. Dito. Yeah. February ba yon? Yeah, February 3, imit ko yung from Morocco. Oo. Imit ko dito sa airport. So, magbalik ako dito sa Manila. Ang maganda, bibili ka pala sa akin ng Automax para bumata. Babata ulit? Lalong bumata. Ay, talagang babata po kayo. Hindi ko nga akalain na 68 ka na pala. Kala ko nga, mga 55 ka lang. Baka magbalik ako ng 40. Ayun. 10 years younger ang magagawa nun pag nagpahid-pahid ka nun sa mukha. O, tingnan mo ako. Di ba? Okay. Taong kulang na ako. Madam Rose, ano ang tingin mo? Yun. Kita mo na, 50. 57 years old na po ako. Pero tingin mo 50 lang. Dahil sa Firmax, dahil sa Automax. Okay. At yung maganda pa rito, gusto mong magpabook sa amin. Yes. From Ilocos to... May booking office kami. Sa PAL, pati Grab. Pag pumunta ka doon sa amin, may service ka na. Yeah, maybe by December. Pag umuwi ka uli, gusto mo mamasyal sa Bicol. Yes. Kami nang bahala sa inyo doon. Pero may naipakita ka sa akin. Tingnan ko ngayon. May napaka-cute na bata, mga kababayan, na pinakita sa akin si Ma'am Rose. Sino ba yan? Apo mo ba siya? Ako ito. Ikaw. It's me. Ikwenta mo nga yung background yan. Ano yan?
Saan yan na... Nakuha daw ito sa bahay ni late Ferdinand Edralin Marcos when I was 6 months old. Yeah, that's my parents. Butit na preserve pa ng magulang mo. Yeah, na-preserve ko nga rin. Oh, So this is very napakagaling very naman special. buhay pa yung mga magulang po ninyo. Patay na. Patay na. Pero ito, mabutit na retrieve mo ba? Yeah. Kasi Mga ilang taong gulang ka niyan? 6 months old. Sa bahay yan mismo ni Apo Lakay. Oo daw. Di ba So, ratan yung ano? ratan pa yung... Oo, yung upuan. Yung bahay nila ito sa Batak o dito sa ano? No, sa Batak. Sa Batak mismo. O di ba may tinatawag na Malacanang Palace doon sa ano? Oo. Sa Ilocos Sa Paway, Norte. yeah. Paway yun? Oo, Paway. Pero ikaw talaga taga Batak ka. My father ko taga Batak. Oo. So, ikwento mga sa akin na yung tatay mo pala nag-security kay Apo Lakay. Ayun ang kwento. Opo. So, Yan ang kwento niya. nung nabubuhay pa at nasa posisyon pa yung dating Pangulong Marcos, pumapasyal ka sa bahay nila o dito man lang sa Malacanang? Dito sa Malacanang. Pinapupunta kayo dito Kasi sa Malacanang? every December, nagsasend ng telegram sa papa ko noon. Ganon kayo ka-close? Ganon ka-close yung mga Marcoses family? Yung talagang ganon ang ugali ninyo, mga Ilocano? Siguro. Mga pure Ilocano. Medyo mapagmahal sa mga siblings, sa mga mga saan tawag sa amin ng paryente, mga at saka number cousins. 1, Ilocano, kuripot. Kuripot ka ba? Di ba sabi ni Bongbong? Pero masinop. Masinop sa Yun. pera. And that's the reason why ganon din yung naging guide at tong pagpalaki ninyo sa anak ninyo. Sa anak ko? Oo. Ikwento mo nga, anong negosyo ngayon ang mo? Solar panel. Oo. So, binigyan mo ng puhunan siguro. Yeah, binigyan ko siya and then pinalago niya. Lumago naman ngayon. Yeah, in-expand niya lahat ng accessory ng fisherman. Yun ang additional. And then ngayon, nag-additional ng frozen food. Opo. Pork from Canada and chicken from Denmark. So, importer na siya ngayon, no? And then now, additional ulit salmon. Oo. So, yung mga customer pala, yung mga big time na mga, yung mga may restaurants. Sa Ilocos Norte mismo? No, sa Cagayan ngayon. Oh, sa kasi Cagayan. Ang bahay ko sa Cagayan, di ba? Oh, Cagayan ka na. Kala ko, umuwi ka pa doon sa Batak? Hindi, wala na kayo sa Batak? Nasa Cagayan na kayo ngayon? Ang bahay ko nasa Cagayan. Nasa Cagayan na? Yung lampas yung lang ng tatay mo Pagudpod. yung nasa Batak noong panahon? Oo, doon sila talaga. Mga pinsan niya ngayon nandito pa sa Batak, sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ay, kumusta mo naman? Ang daming nanonood sa akin ng mga Ilocano. Maybe because of my yung pro BBM vlogger ako. Yeah, Oo. Kumustahin mo na yung mga kasi hello, ngayon. Mga ka-Ilocano. Mauna itong mapapanood. Nandito ka pa, na-upload ko na to. Kumusta kayo, mga kabagyan? Ayun. Yan, sa San Nicolas, Batak. Ayan. So at least medyo matagal-tagal naman yung bakasyon mo rito. 2 months. 2 months. So anyway, ikwento mo nga sa akin, matagal din bang nagtrabaho yung tatay mo kay Apo Lakay? Hindi ko lang masyadong kung ilang katagal. Oo. Hindi ko Pero natatandaan mo na nung mga panahon na yon, ini-invite kayo rito sa Malacanang? Oo. Pag December. Pumunta nga kami Pumunta kayo? Oo. Ilang beses kayong napunta rito sa Malacanang? Pangatlo, pero yung pangatlo, hindi na kami nakapasok. May asawa na ako noon. May asawa pero wala ka na pa nun. akong anak noon. Oo. Hindi kami nakapasok dahil parang Maigpit na. Oo, kasi kumigpit. gumugulo na yung Pilipinas hindi noon. pa naman kasi Di ba naman? Di ba 1980s
1986 kang umalis dito? Oo, pupuntang Kuwait. Di ba People Power Revolution na Pero yun? yung last na punta namin, I think that was 1971. Wala pa akong anak noon. Wala pa? Pero may asawa na. Ayan. Apat kami. Mama ko, papa ko, ako at saka yung asawa ko. So ngayon, ano yung masasabi mo dito sa pagkapanalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na after 2 years ngayon, parang yung ka-unit team, parang nabibiyak na yung unit team. Ano yung masasabi mo, Madam Rose Marcos from Canada, Canadian citizen ka o dual? Nagduwal na ako, kaduduwal ko lang. Kasi Kaduduwal mo lang. may mga property ako dito eh. Siyempre, parang asindira ka na siguro rito, no? Big time ko na yata rito, Marcos eh. Anong masasabi mo dito sa parang gumugulo na yung Well, yung unit team parang mabibiyak na? Hindi na parang siguro, parang biyak na eh. Biyak na ba? Hindi, sa observation ko lang sa mga parang biyak na. Napanood mo yung yung Bagong Pilipinas? Tapos sinabayan ng... Hindi ko napanood kasi on the air ako nun. Nasa mid-air ka, nasa aeroplano. Yeah. Ilang oras ba yung flight? From Vancouver to Manila, mga almost 14 hours. Direct flight siya. Yes. Walang tigil na. hindi siya hindi nag-stop. Stopover, walang stopover. Philippine Airlines. Wow. Direct flight yan. So, hindi ba Matagal. tawag doon? Parang mapagalon? Nakakapagod yung flight? Nakakapagod, pero for me, I prefer to get the Philippine Airlines than the other airline. And you stop. Maganda yung Mas yung maganda bal. mas maganda yung direct flight ka na, non-stop. Non-stop siya. So, anong message mo dito? Parang magulo na yung unit team. Basag na yata. Ano bang i-message? Ano bang pwede? Huwag naman sana, no? Di ba? Kaya, ang ko magtulong-tulong na lang. Yeah, ang dapat, nakikita naman nila kung anong nagagawa niya, di ba? Oo. So, bakit mo hindi tignan yung mabuti? Opo. Na hindi ka gagawa ng kwan. Dahil maganda naman ang ginagawa niya talaga. Reklamo kasi ng mga critics ang mahal-mahal ng bigas daw. Ikwento mo nga yung bigas doon sa inyo. Sa Canada. Magkano yung computation natin? 116 pesos per kilo per sa Canada. Kilo sa Canada. Dito 40 pesos 42. So, may reklamo. Kaya nga. Pero yung ating Pangulo naman, yung dream niya na maibaba. Kaya lang magto 2 years pa lang. Hindi naman agad sabi ko nga, more than 30 years, 36 years na napabayaan yung ating bansa, lalo na yung agrikultura. Tapos, in less than 2 years, sinahanapan ng maire-reverse agad yung mga problemang nangyari. At saka ngayon, di ba inaayos niya ngayon yung agriculture? Opo, inaayos marami niya. ng mga, yung benefits na binibigay ba, di ba? So panawagan mo na lang, ma'am. Ano ipanawagan? Ipanawagan mo, tumigil na sila. Hello, diba, mga Marcos critics! Tingnan nyo lang yung mabuting nagawa ni Bongbong. Baka mabas ka. Sigurado. Anyway, sabi nga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman nagre-react siya. Hindi mo. Tuloy lang siya sa trabaho. Ngayon nga dumating ka, paalis naman siya. Oo, alam ko. Papuntang Vietnam. Para daw makipag-collaborate para sa agriculture naman ang ating bansa. Di ba sinasabi nila maglakwat siya ulit? Sabi nila tamad Sabi ni Baste, tamad daw yung ating Pangulo. Hindi nga makapagpahinga. Nagsabi mo ni Baste? Kahapon. Talaga? Ganon. At yung droga, yung pulburon. Yan ang ano yung mo doon sa issue ng pulburon? Naniniwala ka doon? No. Never. No, never. Walang ganong reputasyon yung Marcos? No. Wala. Any member of the family, walang ganong bisyo. Oo. Magandang pagpapaano. Paninira lang talaga. Paninira lang. Kung nagdroga si Bongbong, ganun ba ang kalabasan yung mga anak niya? Oo nga. Di sana gano'n na rin. At nawasak na. Di ba? Oo. Anyway, ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat din.
Ayan po mga kababayan, si Hello! Rose Marcos. O kita mo, dikit na dikit talaga ako sa mga Marcoses. Hindi lang sa Pangulong Bongbong Marcos, pati sa kanyang cousin, Rose Marcos siya, no? Tingnan, kamukha ni Bongbong. Si Amy Marcos, anong message mo? Anong message mo kay Amy Marcos? Ano sa... Baka sabihin, anong pakialam mo sa... Ayaw na niyang makialam doon sa, sa ginagawa ni Senator Amy Marcos. Anyway mga kababayan, idagdag ko na rin po yung I think ngayon may pa-press con si Pinsan Martin Romualdez. Kasi po nanawagan na rin siya na tigilan na yung tinawag niya bodol-bodol na mga pahayag po ng mga Duterte. Ito po mga kababayan yung message ni ni Martin Romualdez. Dali lang po. Medyo mahina yung internet po dito sa airport. Anyway, sabihin ko na lang po, yun ang kanyang pakiusap. Natigilan yung mga paninira mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi magtulong-tulong na lang po. Anyway, pagdating ko na lang po sa sa Legazpi, kasi doon sa bahay malakas yung yung internet. Pag-usapan na muli po natin. And I think si Martin Romualdez may bago siyang statement na ipapalabas. Nagpa-press con yata, nag-message sa akin yung aking mga kasama doon sa Congress. Ngayon lang po mga kababayan, may pa-press con yata si Martin Romualdez with all these developments na nangyayari. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos tumuloy rin sa siyempre on schedule yun. Lumarga na papunta pong Vietnam for the official visit niya po doon. Yan lang po mga kababayan nating short video. Ako po si Dante Maravillas, galing po dito sa Terminal 2 ng Philippine Airlines. Ako po si Dante, naulit ko po. Maraming salamat. Bye-bye. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.